Kamusta mga kahistorya, halina at tayo ay bumiyahe gamit ang ating motorsiklo at pag-usapan ang isang kaganapan sa ating kasaysayan na gumimbal sa buong Pilipinas noong dekada 90, ang The Great Luzon Earthquake. Noong ika-16 ng Hulyo taong 1990, isang magnitude 7.8 na lindol ang tumama sa isla ng Luzon, na nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagkawala ng buhay. Ito ay tinawag na The Great Luzon Earthquake of 1990, na kilala rin bilang ang Luzon Earthquake o Baguio Earthquake at itinuturing na isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Pilipinas noong ika-20 siglo. Narito ang ilang mahahalagang katotohanan tungkol sa seismic event na ito. Epicenter. Ang epicenter ng lindol ay matatagpuan sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija, sa Hilagang Pilipinas. Gayunpaman, naramdaman ang epekto nito sa malaking bahagi ng Luzon, na ang pinakamatinding tinamaan ay ang mga lungsod ng Baguio, Cabanatuan sa Nueva Ecija, at Dagupan sa Pangasinan. Mapangwasak na puwersa. Ang lindol ay nagresulta sa malaking pagkawasak, kabilang ang pagbagsak ng mga gusali, tulay, at infrastruktura. Maraming gusali sa Baguio City ang napinsala lalo na ang Hyatt Terraces Plaza, Nevada Hotel, Baguio Hilltop Hotel, Baguio Park Hotel, at FRB Hotel. Sila ay naging mga durog na bato na may maraming tao na inilibing ng buhay. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, gumuho ang 6 na palapag na konkretong school building na Christian College of the Philippines sa lindol. Nangyari ito sa oras ng paaralan. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, ay nagtala ng daan-daang libo ng pagguho ng lupa sa buong Northern at Central Luzon. Ang lugar na pinaniniwalaang naapektuhan ng pagguho ng lupa ay naganap sa isang lugar na 10,000 square kilometer, maraming kalsada ang nablock, at ang mga tulay ay nasira o gumuho, kaya naging mahirap ang mga rescue at relief efforts. Ang liquefaction sa kabilang banda ay nagsasangkot ng isang lugar na higit sa 1,500 square kilometers na sa 100,000 bahay ang nasira. Mga nasawi. Ang Great Luzon Earthquake ay kumitil ng buhay ng humigit kumulang 2,412 katao, at libo-libo pa ang nasugatan, humigit kumulang 1.25 milyong tao ang naapektuhan, nag-iwan ito ng pangmatagalang epekto sa mga apektadong komunidad. Mga aftershocks. Ang mga aftershocks ay patuloy na dumagundong sa rehiyon sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng pangunahing lindol, na higit pang nagdaragdag sa takot at kawalang tatag sa mga apektadong lugar. Isang papel na ipinakita sa 10th World Conference noong 1994 sa earthquake engineering ng isang partikular na R.L. Sharp ng Cupertino, California ay naglagay ng bilang ng mga aftershocks sa humigit kumulang 700 beses. Epekto ng ekonomiya. Malaki ang gastos sa ekonomiya ng lindol, na tinatayang nasa 369 United States dollars milyon ang pinsala. Ang pinsala sa agrikultura ay napeg sa 57 United States dollars milyon at pinsala sa industriya, commerce, mining at turismo sa 148 United States dollars milyon. Ang pinsala sa kapaligiran, gayunpaman, ay hindi masusukat sa ekonomiya tulad ng pagkasira ng topsoil at natural na mga halaman. Ang mga dam ay nagkaroon ng ilang negatibong epekto, tulad ng mga bitak at maraming pagguho ng lupa sa loob ng catchment basin. Lubhang nahadlangan ang produksyon ng kuryente dahil sa halos kumpletong siltation ng Ambuclao Reservoir. Naapektuhan din ang mga aktibidad sa patubig dahil dito. Paggising sa bundok Pinatubo. Kapansin-pansin, ang Great Luzon Earthquake ay sinundan ng sunod-sunod na pagputok ng Mount Pinatubo, isang kalapit na bulkan, noong 1991. Isang artikulo na inilathala sa Climate Policy Watcher, ay naghinuha na ang lindol na ito ay tiyak na nagsimula ng isang serye ng mga kaganapan na nagpapahintulot sa magma na tumaas sa ilalim ng bulkan. Ibinatay nila ito sa ilang mga salaysay mula sa ilang lokal na taga-Nayo na kilala bilang mga Aitas na nanirahan sa bulkan ng ilang aktibidad sa bundok, kabilang ang mahinang ugong at pagguho ng lupa malapit sa summit na may mga singaw na nagmumula sa mga bitak kasunod ng lindol sa Nueva Ecija. Ang ilang mga siyentipiko ay naniniwala na ang lindol ay maaaring nag-trigger ng mga pagsabog na ito. Mga aral na natutunan. Ang lindol ay nag-udyok sa Pilipinas na muling suriin ang kahandaan nito para sa mga naturang natural na sakuna at humantong sa mga pagpapabuti sa mga code ng gusali at mga pamamaraan sa pamamahala ng kalamidad.
Ang Great Luzon Earthquake ng 1990 ay nagsisilbing paalala ng seismic vulnerability ng Pilipinas at ang kahalagahan ng disaster preparedness sa isang rehiyong madaling kapitan ng lindol at aktibidad ng bulkan.